Amen. Isang magandang hapon po sa inyong lahat, SCB Tribes, sa lahat po ng mga masungid na nanonood, nakikinig sa programang ito ng SCB Daily Live Stream. Isang pinagpalang hapon po sa inyong lahat. At maraming salamat po sa ating spiritual mentor, Pastor Wilbert, Pastor Asmin, sa isa pang pagkakataon na niyo pong pinagkatiwala upang makapagbahagi po ng salita ng Diyos sa hapong ito. Sa ating pong pagpapatuloy, sa ating pong topic about the process of acceleration for restoration. Ito po yung ating pong part 2. Ano po dito po sa ating pong nasabing topic. Pero bago po tayo magpatuloy, nais ko po na manalangin muna po tayo sa mga sandaling ito. Ang maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa iyong kabutihan, sa iyong kadakilaan, sa iyong katapatan na lagi mong pinaparanas po sa amin, Panginoon. Lord, salamat sa katuparan ng iyo pong mga salita sa aming pong buhay, tulad ng aming Panginoong pinag-aaralan at pinagbubulay-bulayan na iyong salita, the process of acceleration for restorations, O God. Lord, thank you for the restorations, O God, ng aming pong relasyon sa iyo, ng aming pong relasyon sa aming pong pamilya, sa aming pong mga kapatiran, sa iglesia, sa aming pong mga kaibigan, sa aming pong mga mahal sa buhay, kamag-anak. Salamat po Lord sa restoration ng relasyon, Panginoon. Gayon din Lord, salamat sa restoration, Lord, ng aming pong mga finances, O God. At alam po namin, ito ay kalooban mo na mangyari sa buhay po namin. Thank you Lord sa restoration ng business ng iyo pong mga anak, na kung sa nakaraang panahon ay bumagsak, nalugi. We do believe itong panahong ito, panahon na iyo pong ipaparanas ang total restoration sa buhay na iyo pong mga anak, O Diyos. Lord, maraming salamat, Panginoon. Salamat, Lord, hallelujah, sa total restoration, O God, ng aming pong imahe sa iyong harapan na walang iba, Panginoon, kundi, O Diyos, ang tuloy-tuloy na maranasan namin ang paglago ng iyong larawan at wangis sa aming pong buhay, O Diyos. Lord, salamat po sa pagkakataong ito na iyo pong ibinigay sa amin. Alam namin na ikaw ay merong inihanda na panibagong kapahayagan mula po sa iyo pong mga salita na magbibigay sa amin ng panibagong kalakasan sa aming espiritu, panibagong pagbabago sa aming isipan, sa aming damdamin, sa aming kalooban, Panginoon. Na walang iba, Panginoon, na pagbabago ng aming kalooban, kundi ito ay mapailalim sa iyo pong kalooban, Panginoon. Na wala po kaming ibang conviction na maranasan, kundi ang pagsunod sa iyo pong kalooban, Panginoon. Salamat, Banal na Espiritu, sa iyo pong pangunguna, sa aming pong sama-sama na pag-aaral, pagbulay-bulay, pagtanggap ng iyo pong mga salita. Bagamat physically, magkakalayo kami, iba't ibang lugar, pero sa iyo pong harapan, sa iyong kapangyarihan ay napag-iisa mo kami, Panginoon, sa iyo pong presensya, O Diyos. Maranasan ng iyo pong mga anak, ang iyo pong presensya sa kanila pong mga tahanan, sa kanilang mga sasakyan, saan man silang lugar na andun, Panginoon, habang nakikinig ng iyong mga salita. Lord, maranasan ang iyo pong presensya, Panginoon. At ano man pong mga sitwasyon, ano man pong mga pangailangan sa mga pagkakataong ito, sa iyo, Panginoon, ay meron pong katugunan ang lahat ng ito, O Diyos. Wala kaming ibang higit, Panginoon, na maaasahan at lubos na pagtitiwalaan sa katayuan ng aming pong buhay na ito, O Diyos, ay mailagay sa isang kalidad na takbo ng buhay, kundi ikaw lamang, Panginoon, at mula sa iyo pong mga salita, O Diyos. Lord, salamat sa panibagong panahong ito, sa aming pagtanggap na iyong mga salita. At aming pong inaangkin, Lord, na meron pong total restoration sa buhay po namin, O Lord. We release our faith, Lord God, in all aspect, O God, ng aming pong buhay. Salamat, Panginoon, for the total restoration, for the total recovery, for the total breakthrough, O God, for the total victory, O God. Salamat sa iyo, Panginoon. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Tulad po na nabanggit po sa inyo kanina, ito po yung ating pong part 2
sa ating pong topic na the process of acceleration for restoration. At ang ating pong mga supporting passage po dito ay ating po makita sa Luke chapter 15 verse 20 to 24, Ezekiel chapter 12 verse 22 to 23, Ezekiel 12:27 to 28, and Isaiah 60 verse 22. So hindi ko na po ito babasahin. Ano po, para hindi na po tayo humaba ng oras. Ano po sa ating pong sumandaling pagre-review sa ating pong nakaraan na natalakay na salita po ng Diyos. At ating pong nakita na one of the revelation of the redemptive name of God is Jehovah El Hasib. Nang ibig sabihin po, the Lord is my restorer or God of restoration. So our God is the God of restoration. So ano man pong naranasan nating pagkasira, pagkawasak, kawalan, ano po sa ating pong buhay, sa Panginoon po ay merong pag-asa, sa Panginoon ay meron pong pagbubuo muli, ano po, ng ating pong buhay. Pagbubuo ng ating katauhan sa personalidad na nais ng Panginoon na makita sa atin, o personalidad, katauhan ng ating pong sarili sa harapan ng Diyos, na ito po ay dadalhin niya doon sa kanyang original na plano. Because our God is the God of restoration. At nakita ho natin sa nature ng Diyos, siya po ay Diyos na kung saan ay patuloy na nagre-restore ng buhay ng mga tao. And Jesus is the only one can restore everything. So nakita po natin yung mga dynamics of the process of acceleration for restoration. So yung una po, come back to God with the true repentance. Then number 2, conform in the image of Christ by consistent partaking of the proceeding word. At atin pong narinig, atin pong napag-aral na nakaraan na isa po sa quotation na sinabi po ni Dr. Jonathan David, ano po, na ang kanya pong sinabi dito ay patungkol, ano po, doon sa kilos ng Diyos na tayo ay maalis doon sa ating comfort zone upang dalhin tayo doon sa panibagong antas ng pagbabago sa ating buhay. Ang sabi po ni Dr. Jonathan David sa kanyang quotation ito, the fresh move of God will shake our comfort zone to change and conform us into new level of spiritual stature and mindset for wider platform of ministry. So, isa po ito sa ating pong tinitingnan, ano po, na magiging dahilan, isang mabilisang pagbabago o pagre-restore ng Diyos sa buhay po natin. Yung tayo ay makawala, makalaya sa ating mga comfort zone hanggang sa makita natin yung ating sarili as a workforce in the harvest field for the kingdom advancement. So, conform in the image of Christ by consistent partaking of the proceeding word of God. So, isa rin po sa nagbigay ng katotohanan sa atin tungkol sa pagtuturo ng salita ng Diyos kung gaano ka consistent at ka-serious ang Lord na tayo ay ma-restore ano po doon sa image niya o sa image ng ating Panginoong Hesus. Isa po sa quotations na sinabi naman po ni Dr. Bill Hammond, God put 10 times more important on our maturing into Christ's image and ministry than He does on our being raptured to heaven. Ulitin po, sabi ni Dr. Bill Hammond, God put 10 times more importance on our maturing into Christ's image and ministry than He does on our being raptured to heaven. So, ganun po ang pag-i-emphasize, pagbibigay diin ng Diyos
sa focus na tayo ay mag-mature ayon sa imahe ng ating Panginoon Jesus at makagawa sa ministry ayon sa kilos ng pagbiministry ng ating Panginoon Jesus kaysa doon po tayo, sabi ito, ay dalhin doon sa katuruan ng tayo ay marapture na, madala na niya sa kalangitan. So, ibig sabihin po, sa season of restoration, mas dito po natin makikita ang galaw ng Diyos sa buhay ng kanyang iglesia o ng kanyang mga anak. So, ano nga ba yung dynamics of the process of acceleration for restoration? Narito po tayo sa point number 3. Consistently observe the code of honor to unlock the kingdom resources over our lives. So, naniniwala po tayo na isa sa i-restore o ni-restore ng Lord ano po sa buhay natin is patungkol sa material o pinansyal na ating pong kailangan. So, isa po yon sa binubuo, inaayos ng Lord. Isa ito doon sa breakthrough na pinaparanas ng Lord sa buhay ng kanyang mga anak o ng iglesia. So, the dynamics of the process of acceleration for restoration consistently observe the code of honor to unlock the kingdom resources over our lives. Balikan po natin ang Luke chapter 15 verse 22 to 24. Ang sabi po, but the father said to his servant, bring quickly the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring the fattened calf and kill it. And let us eat and celebrate, for this is my son was dead and is alive again. He was lost and is found, and they began to celebrate. So sa senaryo pong ito na panunumbalik ng prodigal son sa kanyang tatay, doon sa kanyang declaration, kaisipan na hindi na siya karapat-dapat na maging anak sa kanyang tatay, ay hindi nangyari kundi kung ano yung posisyon nitong alibughang anak sa puso ng kanyang tatay at kaisipan, ay ito yung higit na nangyari sa kanya. Na ito pong sasabi ng tatay sa isa sa kanyang alipin na ibihis sa kanya kaagad ang isang marangya, isang pinakamainam na balabal o damit. Isuot sa kanya singsing, sapatos. Ibig sabihin po ito ay nagpapahayag ng kanyang total restoration sa kanyang posisyon bilang anak. At bilang anak ay na-restore sa kanya. Ano po? Yung kanya pong mana. Na yung kanya pong bahagi, yung kanyang karapatan, doon sa yaman na meron ang kanyang tatay, doon sa kanyang total restoration ng kanyang pagiging anak, ay na-restore din sa kanya. Ano po? Paano natin masasabi? Doon sa pag-celebrate ng kanyang panunumbalik, ay pinahayag ng tatay ang karapat-dapat na ibigay na selebasyon sa panunumbalik sa kanyang anak. At bilang bahagi ng yaman ng tatay, pinakita ng tatay, special yung inihanda sa kanya, yung pinatabang baka. At sila'y nagkaroon ng pagdiriwang dito sa panunumbalik, doon sa restoration na nangyari sa alibughang anak nito. So, ito po isang liwanag ng salita ng Diyos na nagpapakita na kapag na-restore tayo doon sa imahe ng ating Panginoon bilang anak ng Diyos, kasabay nito yung restoration nung mga nawalang mana
material, pinansyal na bagay na inihanda ng Diyos sa atin. Kaya nga po, sa ating pong declaration, way back year 2022, taon ako saan o panahon ako saan ay i-restore ni Lord. Ni-restore ni Lord ang mga bagay na ninakaw ng kaaway sa atin, plus interest. So, sa interest ito, magbanggit na po tayo kung ano yung ninanais natin na ating maranasan na restoration mula sa Diyos. So, sabi po din ng isa pong passage, ipagpatuloy natin, dito sa Luke 15 verse 29 to 32, but he answered his father. So, ang kausap na po niya dito ay yun namang kanyang anak na panganay, ang kausap ng tatay. Sabi po ito, look, this many years I have served you, and I never disobey your command. Yet you never gave me a young goat, that I might celebrate with my friends. But when his son of yours came, who has devoured your property with prostitute, you killed the fattened calf for him. And he said to him, son, you are always with me. In all that is mine is yours. It was fitting to celebrate and be glad, for this is your brother. I was dead and is alive. He was lost and is found. So yung prodigal son na physically, literally, na nahiwalay sa kanyang tatay, sa kanyang kapatid, sa kanyang pamilya, na naghirap ay nabago yung pagtingin sa kanyang sarili. Nabago yung imahe na pagtingin niya sa kanyang sarili. Sabi niya, hindi ako karapat-dapat ng maging anak sa aking tatay. At sasabihin ko, isa na lang ako na alipin. Ituring na lang niya akong alipin. So physically, hiwalay siya. Ito yung imahe na kanya nakita. At dito, ni-restore, niya ng kanyang tatay, yung kanyang pagtingin sa kanyang sarili. Nung siya ay manumbalik na may totoo na pagsisisi sa kanya. Na-restore ang kanyang posisyon bilang anak at yung kanyang bahagi, na bilang tagapagbana muli o yung sa property ng kanyang tatay ay pinahayag na po doon sa posisyon niya na restoration ng imahe niya bilang anak. Yung yaman ng tatay ay yaman ng anak. At ito namang kapatid na panganay, physically, kasama, ng kanyang tatay. Kaya lang, ang pagtingin niya sa kanyang sarili, ay bilang isang slave. So kung titingnan natin, sa natural na pag-unawa, okay lang na ito yung maging pagtingin ng bunsong anak kasi physically nga ay humiwalay siya, nilusta yung yaman na galing sa kanyang tatay. But itong panganay kasama physically, pero yung pagtingin, pagkilos niya sa loob ng tahanan nila at kanyang pagtingin sa kanyang tatay ay hindi ganon bilang isang anak kundi isang alipin. Kasi doon sa kanya pong sentimento na pinahayag sa kanyang tatay ay yung pagkukumpara na siya ay magkaroon din naman ng patio, pagse-celebrate kasama ng kanyang kaibigan, ay ang hinihiling niya ay isang kambing. So isang mababang uri ng pagtingin, kung ikaw ay anak na merong karapatan sa yaman na yung tatay, so special din dapat ang iyong hihilingin na ihanda sa party na iyong isa sa gawa kasama na iyong kaibigan. So, ibig sabihin po ay hindi nakita nitong panganay na anak na yung kanyang pagiging anak ay dahilan na kung ano man yung pag-aari, yaman ng kanyang tatay ay yaman din niya. Pwede naman siyang magkusa na magsabi, humingi ng baka
para magkandak siya ng party kasama ng kanyang mga kaibigan. So, ang ibig sabihin po natin dito ay, doon sa alibughang anak, ang isa sa kanya pong naranasan, ay yung nalustay, namana, yaman na meron siya, doon sa posisyon na bilang anak na na-restore siya, kasabay nito, ang naranasan niya, yung restoration, nung nawala sa kanyang material, yaman. So, ano pong implications dito sa atin? So, bilang anak ng Diyos o church, tayo po ay bahagi or isa sa portion na ating pong tatanggapin mula sa Panginoon. Yung ating maranasan ang restoration and finances in the material things. Financial breakthrough. So, sa pagpapabilis ng pangyayari o manifestasyon na bahagi ng restoration in finances and material things. Kasama po dito yung ating tuloy-tuloy na pagsasagawa ng pag-o-honor sa Diyos. Upang ma-unlock yung yaman na nasa kaharian ng langit na dumaloy ito sa ating pong mga buhay. So, dito po sa Malakay, chapter 1, verse 6 to 11. Malakay chapter 1, verse 6 to 11, New Living Translation po. Ganito ang sabi. The Lord of heaven's army says to the priest, a son honors his father, and a servant respects his master. If I am your father and master, where are the honor and respect I deserve? You have shown contempt for my name, but you ask, how have we ever shown contempt for your name? You have shown contempt by offering defiled sacrifices on my altar. Then you ask, how have we defiled the sacrifices? You defile them by saying the altar of the Lord deserves no respect. When you give blind animals as sacrifices, isn't that wrong? Isn't it wrong to offer animals that are crippled and diseases? Try giving gifts like that to your governor and see how pleased he is, says the Lord of heaven armies. Go ahead, beg God to be merciful to you. But when you bring that kind of offering, why should he show you any favor at all? As the Lord of heaven's armies, how I wish one of you would shut the temple doors so that these worthless sacrifices could not be offered. I am not pleased with you, says the Lord of heaven's armies, and I will not accept your offerings. So sa senaryo pong ito, Malakay chapter 1 verses 6 to 11, ay ipinahayag ng Diyos ang kanya pong hugot laban sa kanya pong bayan, sa kanyang bayang Israel. Sabagat nawala yung honor na dapat nilang ipakita, ibigay sa Diyos. At dito po ay idinitali ng Lord yung kanyang damdamin sa katayuan po ng pangtaong katayuan. Na kung papaano ang tao nagbibigay ng honor sa kanyang kapwa-tao na hindi magawa sa kanya o hindi ginawa sa kanya na siya yung Panginoon, siya yung Diyos na tinuturing nila. Na sinabi ng Lord ay yung anak ay nagbibigay ng honor sa kanyang magulang. Ang alipin ay nagbibigay ng honor ng respect sa kanyang Panginoon. So, sabi ng Lord, kung ako yung inyong Panginoon, ako yung inyong Ama, nasaan yung honor and yung respect na dapat niyong ibigay sa akin? Hindi
ninyo ito ginawa, hindi niyo ito pinakita sa akin, kundi inyo pang inilagay sa kahiyan ang aking salita, ang aking pangalan. So, natanong kanyang bayan, saan namin, inilagay sa kahiyan yung pangalan. So, sinabi ng Lord sa pamagitan ng inyong pagbibigay ng handog na hindi karapat-dapat ihandog para sa akin. Kasi alam po natin na sa paghahandog sa harapan ng Diyos, merong criteria, merong katangian ng hayop na dapat ibigay sa Diyos. Tanda ng pag-o-honor. Kinakailangan yung perfect, yung best na hayop na walang sakit, walang sugat, walang kapintasan. Pero sabi ng Lord, ang inyong binibigay na handog sa akin ay kung alin yung hayop o tupa na may sakit, may sugat, bulag. So yun ang ibinibigay nyo sa akin. So malulugod ba ako sa handog nyo ito? Ang sabi ng Lord, sige, subukan ninyo. Ibigay nyo sa inyong mga governor, sa inyong mayor. Matutuwa kaya siya? So, sabi ng Lord, 100%, hindi sila matutuwa. Kung ang tao ang gawan mo ng ganitong uri ng pagbibigay ng regalo, hindi natuwa, how much more ako, ang sabi ng Lord. Kaya, ang sabi ng Panginoon, sa kanyang bayang ito, buti pa. At hiling ko na sana meron nang magkusa sa inyo na isarado na ang templong ito. Sapagkat hindi na ako lulugod sa mga inihahandog dito. At hindi naman ko talaga tatanggapin ang handog na yan. Kumbaga, puwing na sa Diyos ang handog na ginagawa sa templong ito. Kaya sabi ng Lord, isarado na yan, church na yan. So, ano po yung pinapahayag ng Panginoon dito sa kanyang bayan? Yung honor, na dapat ibigay sa kanya ay matutunan doon sa standard ng Diyos, papaano talaga magbibigay ng honor and respect sa Diyos. So sa ating pagbibigay ng honor, respeto sa Diyos, tutugon tayo doon sa kanyang patakaran. Doon tayo tutugon sa kanyang pamantayan, doon sa kanyang terms. Hindi natin pwedeng mapaglingkuran ng Diyos ayon sa gusto natin, according to our own standard. Kundi ayon sa kanyang hinihiling, ayon sa kanyang inilatag sa atin na mga panuntunan, papaano tayo mag-o-honor sa kanya. Na ang pag-o-honor na ito ay magiging kasiyahan, kagalakan ng kanyang puso. Yung handog na katanggap-tanggap sa kanya. Yung pag-o-honor na magiging dahilan upang yung langit ay manatiling bukas sa takbo ng ating pamuhay dito sa lupa. According to my spiritual mentor, Pastor Wilbert, nasabi po niya dito, if you want to observe the code of honor, connect to somebody whom you can honor and can teach you how to honor God. So kung gusto daw po natin na isagawa yung code of honor, mag-connect tayo doon sa isang tao na kung saan ay magtuturo sa atin paano mag-o-honor sa Diyos. Kaya po ito po yung isa sa advantage at benefits na meron tayong kinikilalang spiritual mentor, spiritual father, na through him, sa ating relasyon sa kanya ay natututunan nating mag-honor. Kung meron tayong kinikilalang spiritual mentor or spiritual father na tayo nagbibigay ng honor sa kanya, isa na po ito sa malaking puntos na napapanday, nauhubog ang ating buhay, papaano tayo mag-o-honor sa Diyos. So, sa protocol ng Diyos, na matutunan natin ang isang bagay ng paglalapat ng prinsipyo ng Diyos sa buhay natin. May actual, may physical, may tao na ginagamit ng Lord para malakaran natin yung katotohanan ng kanyang salita, prinsipyo ng kanyang salita. Regarding nga po dito, especially dito nga po sa usapan natin pag-observe ng code of honor. So,
in my connection to my spiritual mentor, ito po yung isang bagay na pinagpapasalamat natin sa Lord as a breakthrough in my personal life. Paano mag-honor sa kinikilala mo na spiritual mentor, na siya ang dahilan na ikaw ay nakapagbibigay din ng honor sa Diyos. At mas napipino yung buhay mo, paano talaga mag-honor sa Lord. So, tingnan po natin, paano ba nangyari sa bayan ng Diyos o sa church people na ma-dishonor nila ang Diyos. So how church people dishonor God? They dishonor God by not giving proper respect as son should give to his father. They dishonor God by not giving proper respect as son should give to his father. Kung sinasabi natin ang Diyos ay ating tatay. So bilang anak, marapat lang, kumilos tayo, ibigay natin ang karapat-dapat na respect, honor sa ating tatay. Kaya po isa sa requirements ng Lord, iba utos ng Diyos sa mga anak sa Ephesians chapter 6 verse 1, yung mag-honor sa iyong magulang, physical, spiritual. Na ito yung utos na mayroong kalakip na pangako. So, ibig sabihin po, pag sinabi nating honor, ay tinitreat mo yung tatay mo na hindi siya pangkaraniwan sa'yo. Special siya sa'yo. So, ang pagiging anak, dito rin natin makikita na talagang nagpapangsyon siya bilang anak. Kung paano niya nire-respect, ino-honor ang kanyang tatay. Ito yung isa sa hugot ng Diyos sa kanyang mga anak, sa mga church people, na yung hindi na ibibigay yung tamang respeto, honor sa Diyos. Pangalawa, na dahilan kung bakit na-dishonor ng church people ang Diyos. They dishonor God with the way they serve and the temple. Hindi nga po pwede na mapaglingkuran natin ang Diyos sa ating paraan, sa ating terms, sa ating kaparaanan. Pag pinagpilitan natin yung ating gusto, pag pinagpilitan natin yung ating kaparaanan, ano po, basura lamang yan sa tingin ng Diyos. Kahit gaano kabuti ng ating hangarin, kung hindi yan ang requirements na hinihiling ng Diyos sa atin, na gawin natin sa Kanya, basura lamang yan sa harapan ng Diyos. Sayang ang panahon. Sayang ang resources. Sayang yung effort. Ano po? Kaya nga, sabi ni Lord, kung kayo'y nag-ahandog ng mga handog na hindi karapat-dapat sa akin, sarado na ninyo ang templo. Hindi ako nalulugod sa mga handog ninyo. Hindi ko tatanggapin yan. So, ibig sabihin, sa pamantayan, panuntunan Diyos, sa requirements na hiniling ng Lord para tayo makapagbigay ng honor sa Kanya, doon tayo mananatili. So, ito yung ating magiging reference point. Kung ano yung hinihiling ng Diyos, kung ano yung requirements sa Lord. Kung hindi na yon, ano po, madi-dishonor natin si Lord. So, they dishonor God with the way they serve God and the temple. They dishonor God by robbing Him with their tithes and offering. Isa po sa nilinis ng ating Panginoon Jesus nung panahon siya ay narito sa lupa. Ano po, ang isa pong issue ay yung church naging pugad ng mga hold-upper, ng mga magnanakaw. So, ibig sabihin, sa truth na pinakita ng sinaling yun sa paglilinis ng Lord sa kanyang templo, hindi dapat maging hideout ng mga magnanakaw ang church.
So, strong po ang ating panindigan sa katotohanan sa prinsipyong ito. Kasi mismo ang ating Panginoon Jesus ang nagpakita na walang puwang, hindi karapat-dapat manatili ang mga magnanakaw sa loob ng templo. At isang katotohanan, natin po makikita sa ginawa ng Panginoon Jesus nung siya nasa templo, ay kanyang tiningnan ang nagbibigay ng mga offering o ng tithes. Kumbaga, kung tayo ang gagawa ngayon, na ating pong tatayuan, o doon tayo uupo sa tabi ng offering box, eh medyo, parang hindi natin kaya. Natingnan kung magkano yung inilalagay doon sa offering box. Sa pambaga, hindi natin makikita kasi may sobre na. So, pero ang sinasabi po natin, bakit nasabi ni Jesus na sa lahat na nagbigay ay ang naging katanggap-tanggap sa Kanya, ang naging katanggap-tanggap sa Diyos, ay yung ibinigay ng isang babaeng mahirap, kung saan ay isang kusing, isang dinari na ibigay. Samantalang maraming nagbigay na mga may kaya, mayayaman na hindi karapat-dapat, hindi katanggap-tanggap sa Kanya. Kasi yung kanilang ibinigay mga leftover, mga tira-tirahan, mga barya lang na hindi naman talaga na nila kailangan. Pero ang binigay ng babaeng na isang kusing ay yung bagamat sa tingin ng marami mababa, maliit lang na halaga, pero yun ang kanyang yaman, yun ang kanyang kabuhayan na ibigay niya sa Panginoon. At ito yung nagbigay ng kasiyahan sa puso ng ating Panginoon Jesus. So ibig sabihin, nakapasa sa standard, nakapasa doon sa requirements ng Lord, ng ating Panginoon Jesus, yung pag-o-honor ng babaeng ito. So, nadidishonor si Lord kapag ating pinakailaman yung pagdadala ng ating tithes and offering sa kanyang templo. At ito po yung sinabi niya dito sa Malachi chapter 3 verses 7 to 12. So ganito po sabi, "From the days of your fathers you have turned aside from my statutes and have not kept them. Return to me and I will return to you." So ang isa pong liwanag ng katotohanan dito makita natin, yung restoration po ay merong kaakibat na effort, meron tayong gagawing pagkilos aksyon. Na ang sabi ng Lord, tanda na ikaw ay totoong bumabalik sa Kanya at pagsisisi upang mangyari yung total restoration sa iyo sa usapin ng financial na isang way ng pag-o-honor sa Lord. Upang magkaroon ng restoration, manumbalik ka sa Lord. Lumapit ka kay Lord. Kung manunumbalik ka sa Kanya, siya ay manunumbalik sa iyo. At dito po mayroong mangyayari na restoration. Return to me, and I will return to you, says the Lord of hosts. But you say, how shall we return? Will a man rob God, yet you are robbing me? But you say, how have we robbed you? Ang sabi ni Lord, in tithes and offering. Walang pasubali na kanyang tahasang sinagot sa pagtatanong ng kanyang bayan o the church people kung paano siya ninanakawan, paano nangyaring siya ninakawan ng tao. Ang sabi ni Lord, in tithes and offering. You are cursed with a curse, for you are robbing me. The whole nations of you. Bring the whole tithe into the storehouse, so that there may be food in my house. And test me now in this, says the Lord of hosts. Upang magkaroon ng restoration in finances and material things sa buhay ng mga mananampalataya, binigay ng Lord yung solusyon. Tanda ng tunay na panunumbalik sa Kanya sa usaping ito. Ang sabi ni Lord, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong tithes in the storehouse. Ang sabi ni Lord, upang mayroong makain sa aking tahanan. And test me now in this. So from the Genesis to Revelation, wala ho tayong makikita na deklarasyon ng Diyos na siya ay nagpasubok sa tao. Kundi tanging dito sa
pag-o-honor sa Kanya sa pamamagitan ng pabibigay ng tithes and offering. So, ibig sabihin, ganun katindi kaseryoso ang Diyos sa usaping ito, na itinaya ng Diyos ang Kanyang integridad, ang Kanyang salita, ang Kanyang pangako. Nang sinasabi ng Lord dito, test me now in this, says the Lord of hosts. Ibig sabihin, 100%, walang mintis, Kanyang tutuparin ang kaakibat na karapat-dapat na tugon niya sa mga totoong nag-o-honor sa Kanya sa pamamagitan ng pabibigay ng kalang tithes and offering. So, isa sa pinakita ng prinsipyo at katotohanan sa salita ng Diyos, kung bakit merong mangyayaring open heaven or the operations of the open heaven sa buhay ng isang mananampalataya, ng isang pamilya, ng isang church, ang pag-o-honor sa Diyos sa pamagitan ng tithes and offering. Ang isa sa ginarantiya ni Lord, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you a blessing until it overflows. So sa operation of the open heaven, the manifestation, in the restoration, in the better finances, sabi ni Lord dito, I pour out for you a blessing until it overflows. So kapag nag-bless si Lord, hindi kasya lang. Hello? Hindi kasya-kasya, kundi kasiya-siya. Bakit kasiya-siya? Kasi overflow. Sabi po diyan. For you a blessing until it overflows. So then I rebuke the devourer for you, so that I will not destroy the fruits of the ground. So yung karapat-dapat na pag-o-honor sa Diyos through the giving of tithes and offering, it is a protection to our finances, to our resources. Hello? Ang sabi po diyan, then I rebuke the devourer for you so that I will not destroy the fruits of the ground, nor your vine in the field cast its grapes, says the Lord of hosts. And all the nations will call you blessed, for you shall be a delightful land, says the Lord of hosts. So magsasalita yung bunga nung totoong pag-o-honor sa Diyos in terms of giving tithes and offering. So yung patotoo magiging visible sa mga taong nakapaligid sa iyo. Na totoong merong nangyaring restoration in the materials of finances sa buhay mo, financial breakthrough sa buhay mo, the kingdom resources, the kingdom of heaven, na yaman ay dumadaloy sa iyong buhay. Na hindi lamang ikaw yung magsasabing ikaw ay pinagpala, kundi yung mga taong nakapaligid sa iyo. All nations will call you blessed. Kung nandun ka sa estado na nag-o-overflow yung pagpapala, yaman ng kalangitan sa buhay mo. So, the motivations ng yung patuloy na pag-honor, ang dahilan ay naranasan mo yung resulta ng totoong pag-honor. Bless ka. Nagbibigay tayo kasi bless na tayo. Nakapagbibigay tayo kasi bukas ang langit sa buhay natin. Totoong merong nangyayari na financial breakthrough, restoration, sa ating pong finances. Ano mang ang ninakaw, ano mang laki ng ninakaw ng demonyo sa ating kabuhayan, masigit ang ibabalik ng Diyos sa atin. Kung matututunan labang natin ang totoo, tunay na pag-o-honor sa Diyos. Kung gusto natin maging totoo at maging tunay, katanggap-tanggap ang ating pag-o-honor sa Diyos, manatili tayo doon sa pamantayan ng Diyos, papaano tayo magbibigay ng honor sa Kanya. Ilagay natin yung ating sarili dun sa convictions na wala ka ng choice kundi ang sumunod dun sa pamantayan ng ating Panginoon. Amen? So, ang sabi naman po ng word from Proverbs chapter 3, verse 9 to 10. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. So your barns will be filled with plenty and your vats will overflow with a new
wine. Honor the Lord from your wealth. So, saan natin kukuhanin yung pag-honor sa Diyos in terms of giving and thanks and offering? From your wealth, sa iyong kabuhayan. Bigay mo yung pinakamainam, yung pinaka-best, yung pinakamataas na kalidad na karapat-dapat ibigay sa ating Panginoon. Maraming mga mananampalataya, tahasan na sinasabi sa Diyos, dinideclare, Lord, ang buhay ko ay isinusuko ko sa iyo. Binibigay ko sa iyong buo ang buhay ko. Pero pagdating doon sa puntos na ang command and demand ng Lord, patungkol na sa kanyang kabuhayan, nagkakaroon ng preno. Doon sa pagtugon, sa pag-o-honor sa Diyos. Imposibleng maibigay mo yung buhay mo kung doon pa lang sa kabuhayan na ang Diyos din naman nagbigay, nahihirapan kang ibigay. So, walang totoong magaganap na pag-o-honor sa Diyos sa buhay mo. At ito ay isa sa pinakita sa ating malinaw na kanyang pamantayan, papaano tayo mag-o-honor sa Kanya. Tinuturuan na nga tayo ng Diyos para mahipo natin yung Kanyang puso. Tinuturuan na nga tayo ng Diyos para makuha natin yung attentions niya. Tinuturuan na nga tayo ng Diyos para yung spotlight ng Kanyang isip, puso ay mapasa atin. Hello. Honor the Lord from your wealth and from the first of all your produce. Ano yung sinabi ni Lord dito? Kapag nagawa natin ito na honor, yung pagpapala na kung saan, sabi dito, nag-o-overflow. Overflow. Yun po yung, yan ang pinaka-masabi natin, na pinaka-ordinary, normal na pagtugon ng Diyos. Higit doon sa iyong ina-expect, higit doon sa iyong inaasahan. Higit doon sa iyong inaasam, overflow. So the kingdom resources ay tuloy-tuloy na nagpo-flow, naranasan natin sa buhay natin. Kasi tinapatan natin ang pag-o-honor, ginawa natin ng pag-o-honor doon sa hinihiling ng Diyos na kanyang pamantayan. Amen? So, ang makita ho natin at katotohanan na aking pong nakuha sa mga salita ng Diyos na ito. In my quotations po, if you are giving tithes and offering is a result of a cheerful and generous heart, motivated by accurate obedience to God's instructions and standard. That is an act of honor because obedience is faith in action that pleases God. Pahitulutan niyo po akong ulitin ko. If you're giving your tithes and offering is a result of a cheerful and generous heart, motivated by accurate obedience to God's instruction and standards, that is an act of honor because obedience is faith in action that pleases God. Hallelujah. Financial restoration or breakthrough by the principles of code of honor through giving. Honoring with substance to the main source of spiritual nourishment is God's principles and perspectives. As testimony po, on my own experience, ito po yung isang bagay na talagang malaking nangyaring breakthrough sa buhay ko personally in my life and family in the church. Yung natutunan mong mag-honor sa yung kinikilalang spiritual mentor, spiritual father. Pag naging tapat tayo dito, consistent tayo dito, yung resulta ng katotohanan ng prinsipyong ito ng Diyos, visible na patotoo mo yan ng iyong buhay.
yung pag-honor mo sa main source mo, kahit sa gitna ng crisis, kahit sa gitna ng kahirapan, iba ang katayuan ng buhay mo. You are living in blessing or in abundance in the midst of crisis. Dahil naandun ka sa pag-observe ng code of honor. So, financial restoration breakthrough, isa po ito sa prinsipyo ng code of honor sa pamamagitan ng pagbigay, yung matutunan mo na i-honor ang iyong main source ng iyong spiritual nourishment. Honoring God by bringing tithes and offerings to the storehouse, church, can open the heavens for our financial breakthrough. Yung sinabi sa atin kanina ng Malaki chapter 3. Honoring or giving is not based on the status in life, but in the conditions of our heart. Being generous is based on the conditions of the heart. Yung pong pag-honor sa magitan ng pagbibigay, hindi nakabase doon sa kung anong katayuan mo sa buhay. Kung ikaw ay mahirap o mayaman, hindi yun ang basehan, kundi yung conditions na yung puso. At kapag tayo ay faithful, consistent na gumagawa nito, na ino-honor natin ang Lord sa magitan ng ating pagbibigay, ng ating tithes and offering, sa kanyang iglesia na ating kinabibilangan, dito bukas ang langit, na tuloy-tuloy na ating naranasan ang financial breakthrough. So yung pag-honor, nakadepende sa kondisyon ng iyong puso. And the truth is, the conditions of the heart is the conditions of life. Kung generous, cheerful ang puso natin, ano man ang sitwasyon natin, tuloy-tuloy tayo nag-honor. Praise God. Hallelujah. Protektado tayo. Protektado tayo. Protektado ang ating kabuhayan. Kabuhayan ng langit. Dahil ang pangako ng Panginoon. So our giving must be based on our good attitudes that pleases to God. Giving with good attitudes and faithfulness will give us access into the abundance grace of God. Ang isang kilos ng Lord and our portion to the operations of the open heaven. Kung tayo nag-honor na merong mabuting pag-uugali, asal, faithfulness, so na-access natin ang kasaganaan ng biyaya ng Diyos. Hallelujah. In the process of acceleration for restoration, naniwala po tayo na kasabay ng pangyayari dito, yung kingdom financer ay naandyan lang sa loob ng iglesia. Maaaring nasa labas ng iglesia. Ito rin yung mga mananampalataya na kung saan ay naandun sila sa pamumuhay na ino-observe nila yung code of honor. So, kingdom financer who observe the code of honor, ito po yung possible na pangyayari o mangyayari. In the seasons of acceleration for restoration is the manifestations of kingdom financer positions to draw resources into the move of God so that God's purpose will be fulfilled and His kingdom government will advance. So yun naman po talaga ang mangyayari kapag naandyan yung kingdom financer at yan ay isa sa kapahayagan ng pangyayari ng panahon ng accelerations for restoration. Napapadali yung pagpapatupad sa assignment sa purpose ng Diyos sa pag-advance ng kingdom of God. So yun ang truth. Kaya nga po sinabi ni Solomon na ang pera ay siyang solusyon sa lahat ng bagay na pangailangan sa mundong ito. So kailangan natin ang kingdom financer. At naniwala tayo kasama yan sa season ng acceleration for restoration.
Maaaring ipinuposisyon na sila ni Lord sa loob ng ating iglesia o nasa labas sa iglesia. So, hindi natin malilimitahan ang Lord sa ating seryosohan, sa ating passion na talagang maging instrumento tayo ng Lord sa pagpalawak ng kanyang karyat gobyerno. Merong itatapat si Lord sa atin. Ipapartner si Lord sa atin na kingdom financer. And then, itong mga kingdom financer na ito ay kanilang maranasan tulad ng God will release the power to make wealth and give the wisdom to administer it. Kingdom financer will experience as they will be where God is moving to release resources to accelerate what God has begun. So itong kingdom financer magiging daan, magiging instrumento sila ni Lord na ma-release yung mga resources of finances na kailangan sa pagpapabilis ng katuparan kung ano yung sinimulan ng Diyos sa atin, especially for the kingdom advancement. Ano pa? Kingdom financer will experience us as this kingdom financer are more than just givers, but governmental ministers that represent the government of heaven. Wow. Amen? So, maliwanag sa atin ang kilos ng Diyos nito. The process of acceleration for restoration. Na ang mga kingdom financer na ito, ay talagang mahayag sa ating paggalaw sa pagpapabilis ng pagpapalawak ng gobyerno ng Diyos. So the principle of the process of acceleration for restoration sa ating pong pinag-usapang ito, si Lord ay willing, seryoso siya na ating maranasan yung restoration or the total restoration in terms of finances or material things na kailangan natin sa journey ng ating buhay sa pagtupad sa assignment natin mula sa Diyos. Amen? So, gusto ko man pong ipagpatuloy pa. Tapos na po tayo sa oras. Kaya, dito po tayo pangsamantalang magtatapos. Ipagpapatuloy po natin. Ito pong ating pong tema na pinag-uusapan mula sa salita ng Diyos, the process of acceleration. Dalangin ko po na ito'y naging pagpapala na bless tayo, na-build yung ating spirito at naranasan natin na tayo nakatanggap ng sariwa at bagong salita ng Diyos na kailangan natin sa panahon ito. So maraming salamat po sa inyong pakikiisa, sa inyong pakikinig, sa inyong pagtanggap sa salita ng Diyos. Maraming salamat po and God bless us all.